Yes, mayong gabi karon February 21, 2025, Biyernes nga adlaw, alas 6 sa gabi. Welcome sa ato ang programang Mayong Gabi, Attorney. Ako si Attorney Alberto Rebukio Jr. Apan ang akong partner, wala siya karon. Busy na mga importanteng lakaw. So maginusaras ako, kita sa magkuyog. Sa di pa ko magsugod, tuguti ko nga akong i-greet ang ako ang amigo nga tuwa karon sa Kamigen, si Attorney John Labial. Bye. Ayo-ayo dia. So, atong naobserbahan karon lately, no? Padol na to sa eleksyon. Kunya matawag na to nga dili gubot apan alegre na, no? Magsugod ta dito sa national, down there is sa lokal, dagag mga balita diri sa ato sa lokal Cebu City, alegre kay ganiha. Unya sa national pod napay gitawag nato mga impeachment, na impeach si Vice President Sara Duterte. Unya dagag mga pangutana nganong wala pa daw wala pa sugdi sa ato ang Senado ang trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So manay usa sa mga nakaalegri karon daghang mga pangitabo, national, lokal. Mao nang layo pang eleksyon. Wala pa magsugod ang campaign sa lokal. Ug wa ko masayop. Yang sa national nagsugod ng pangampanya ang sa senatorial slate na to. Diri sa lokal siguro 45 days before sa election man siguro wa ko masayop. Nya dagan ng mga pangitabo, alegre na gyud. Dili na to tagong samok again, alegre lang. So, na naman ta sa election season, mas maayo siguro atong i-topic karon kabahin sa election. No? And then ang mga topics nga mo relate sa ato mga ordinaryong botante, kita mga voters. Unya di lang sa tamag hisgot og mga topic nga watay labot, kita mga ordinaryong botante watay labot, no? So siguro atong sugdan sa kaning mga unsa may kaning init nga issue sa eleksyon, kani ang gitawag bitaw natong vote buying, no? Common daghan maingon nga nidaog lang ng kandidato tungod kay namalit og mga boto. Unya napay panultiyon nga ug wa kay kwarta, di ka kadaog. Ug na kay kwarta, dagan kay kwarta, dako kay kwarta, dako sa kay tsansa, no? Unsa may gibasihan ato ana? Ngano nakaingon man ta ana? Siguro atong nakita panagsarapod sa mga kandidato nga matanaw natong walay yun, may kwarta pero dili dagan nga walay ka pamundo sa eleksyon kay ang kuno nato di kaning eleksyon mo matter yun ang kwarta. Kay pag mobilize nimo sa imong mga tao nangangalag kwarta, kay ang volunteerism siguro nga mga kinasing-kasing natong suporta sa kandidato murang nagkahinay, nagagamay ang mga tao nga kausa ang gitan-aw sa eleksyon. Kasagaran man god siguro tungod sa kawadon sa kalisod sa panahon modawat nila kwarta hantod sa punto, no? Kana maabot sa balita nga daghan og mga buto nga gibaligya tungod kay ngano man naamay na malit ug walay malit wala po'y mo baligya, pero makita pa na nato karon mura bag layo pa ang eleksyon usugod magpinalitay siguro wa ko masayop sa iluwag nasayop ko, pero wa man tay kapakitang proof ato na lang i-assume nga wala, no? Walay vote buying, wala na pamatud-an, no? Kay ang aligasyon kinahanglan pamatud-an ug di ta ka pamatuod nagsige lang tag yaw-yaw, walay vote buying nga nahitabo, although common knowledge ana pero wala tay kapakitang proof, so walay vote buying. So kaning vote buying manggod duwa ka party ni siya. Sama ra gud nagpalit ka og suka.
team suka o team gisuka, no? Palikag suka, muadto ka, duha ka party, ikaw mo palit o ikaw katong isa nagbaligya. Kinsa man tong nibaligya sa ato okay, ato kumpara sa eleksyon kating nagbaligya mo ni ang botante. O niya ang mupalit mo ni nga atong kandidato nga namalit og boto. Pero ato i-discuss karon unsa man nga mga butang ang makonsider nato nga vote buying. Kay dili lamang tungod kay gitagaan kag kwarta para mobotar ka og usa pabor sa usa ka kandidato, matawag na natong vote buying. Naay daghang mga instances dili lang tungod sa kwarta nga makonsider nato nga vote buying. So vote buying dili tanang higayon nag-involve og kwarta. Daghang mga instances, daghan makonsider nga vote buying. Pero sa di pa ta mo padayon sa vote buying, ari sa ta sa kaning mga voters, no? Kanus aman, actually sa registration pa lang sa pagparehistro sa mga voters, naanay mga violations diha. Gani matawag na natong election offense sa registration sa boto na to. Sa ato magparehistro ta para makabotar ta, para allowed ta nga mo botar, magparehistro man ta sa Comelec. Og di ta rehistrado, dili ta botante. Og di ta botante, safe ka sa vote buying, no? Kaya di man magkikabaligya. Unsa man na ang mga violation og ikaw ordinaryong tao para sa pagparehistro sa Comelec. Una, no? Nabase ni sa balaod sa kaning gitawag natong Omnibus Election Code of the Philippines, no? Naaman diha nakalata diha unsa madang mga election offenses, nakalata diha ang qualification. Actually naapo diha, although naapo na sa Constitution, ang qualification sa kandidato. Balik ta sa registration sa mga voters, no? Akong ipaybaw, og ikaw kwalipikado na ka nga mobotar. Bot pasabot himkud 18 anyos pataas na ang imong edad. Kunya wala kay gitawag natong disqualification. Unsa man ang mga disqualification? Usa na diha kanang nakay conviction, dili ka kabuto. For a certain period of time, disqualified ka nga mobotar isip kabahin sa imong penalty o konbiktado ka. Usa na sa mga examples nga akong masite, no? Karon, og 18 anyos na ka pataas o kwalipikado ka nga mobotar, apan wala ka magparehistro, violation ka na. Obligado jud ka magparehistro. Ang exception lang diha og nakay rason nganong di ka magparehistro. Kaning pag-registration manggod na po ni requirement sa residency. So usa na sa mga rason siguro nganong wa ka parehistro tungod kay bag-o ra ka diyang lugar, di pa ka allowed nga di ka tugutan nga marehistro diha. Pagpugong po na sa atong mga flying voters, no? Kana mga nauso manggod na dili taga diha, taga laing planeta, moadtog laing planeta. Tuyog ka to ang tumungog katuyuan, mubotar sa ilang kandidato. Bawal na. Mao na atong gitawag ang mga flying voters. Bisag asa ra maabot para mubotar pabor sa kandidato sa ngalan sa kwarta, posible, no? So ikaw naka-commit ka o election offense kung wa ka magparehistro o qualified na ka nga mubotar, wa kay disqualification. Timani na base nagdawom lang ta nga di ko parehistro kay samok. Exercise na to atong right of suffrage, no? Ato na exercise atong katungod sa pagboto. Namatay katungod nga mopili sa atong leader, so magparehistro ta. Kay kung di ka magparehistro, kuyaw, election offense ka na. Under na siya sa kuan.
section 261, no? Sa ato ang election code. Nya kani po ang usap po ni sa violation sa registration kana bitang magparehistro ka, aware ka, kay baw ka, no? Nya maghimo kag mga sayop o dili matinud anon nga mga statements kabahin sa imong information. Gani moingon ka didto, how many years have you been in the area or how many years have you been residing in this locality? Nya mamaka ka, moingon ka nga 2 years, di ay 2 months pa lang ka, no? Violation po na siya. Again, mo nasakop yapon na siya sa election offense. Karon nato i-discuss unsa may penalty kaning election offense, no? Since na violation, napo na siya corresponding penalty. Nya usa sa mga instance na imong tuyuon, mag-fill up ka, di nimo klarohon, deliberate yun. Mag fingerprint ka, imong binawangan, mag fingerprint ka, imong para dili lang yun I don't know, naama na siguro para to avoid sa kanang awa ko kay bawang anong dili tuyo, no? Para lang siguro nga libugo ng ato ang kumilik. Violation na siya. Election offense gyapon, no? Di ka mutugan nga na kay disqualification di ay election offense gyapon. Actually sa ato ang election code daghan ang mga enumeration sa mga offense in as far as registration pa lang, no? Adto ka dito sa kumilik unya na nakita nimo kontra sa imong partido, gusto magparehistro, tanaw nimo, oy, butante manispikas, imong lawgawon, imong ali-alihan, imong tuyoon nga aron dili siya makaparehistro. Again, election offense gyapon kana, violation gyapon kana. Kay nga naman, kay una naa sa balaod, no? Pero imong gipugngan ang usa ka tawo nga mo exercise iyang constitutional right. So grabe ka na nga kuan, grabe ka na nga offense. Violation sa election code gyapon. Nya napay kuan kanang katawag i-mention gani moingon ka nga resident ko diha, kay gawas nga na ay requirements sa number of months, even years sa residency. Usa sa mga requirements po diha nga nagpuyo ka diyang lugar na may kaso na to ana atong kang Imelda Marcos sa Leyte, no? Mao nay murag usay tawag nato ana landmark case kabahin sa residency sa eleksyon. Og akong ilakbit og istorya, wa kong masayop, si Imelda diri nagpuyo sa Luzon, nidagan siya dito sa Leyte. So mao to, gidefine sa Supreme Court unsa ang residency. Nya ang residency ra ba, no? Ato klarohon. Ang residency dili lang kay naa ka diya physically, no? Naa ka diya sa lugar physically, dili. Kay nga naman, ang basihan nga nung makonsider ka nga resident ka diha, ang imong intensyon. Ug bisan tuwa ka sa layo, apan ang imong intensyon diha jud ka mopuyo. Muadto jud kang lugar kay mao nang imong yutang na tawhan. Diya ka na tao, diya ka mo retire na ka diya. Mao gyud na imong mao nang imong lugar nga gusto nimong puyan, intention gyud nimo nga muuli ka nga diya jud kang puyo, makonsider ka na nga residency. Bisan pa og pila lang ka kabuan diya, residency gyapon na. Allowed ka na, no? Usay di nato masabtan pero sabton na lang kay mo magingon. Nya napay kuan taghani siya, although ang uban is di na kay nato balitaan, pero ang paghimo ang paghimo og pamaagi aron nga ang usa ka tawo dili makarehistro
offense ka na. Mo na atong timanan. Election offense ka na. Mo nang ikaw o abid gyud ka sa usa ka politiko nga buhaton na nimong tanan. Nya paningkamutan nimo nga ang usa dili makarehistro, pwede ka pasaka kaso election offense, no? Dako ka na nga violation. Unya kani pong kuan nasa namo ko'y kudigugod para siguro ta. Kanabod ang mga kanabitong list of voters bitaw, no? Too ka nga ordinaryo ra nga papel. Mo nang wala nang binawangan. Wala ka, murag wala ra, pero maabot sa punto nga imo nang maguba. No? Dili na maklaro. Di ba? Magisi nimo. Imong pangilisan ng pangalan. Election opens, gyapon ka na. Diya pa lang. Wa pa nga tama po sa punto sa pagbinotarya. Sa papel pa lang, sa rehistro pa lang, pwede na ka mapailan og election offense. Daghan ang mga offense kabahin sa eleksyon nga siguro wala ta may bao bisan ako, no? Dili tanan akong nibalaan. Napoy uban nga kaingon ko nga, uy, kuyaw, apil din eh. No? So matngon ta, magmatngon ta bahin kaning eleksyon. Kay magpili man gud ta kinsay mo leader sa ato ang gobyerno, panggobyerno. Nya kana kato siya mao to ang mga offenses in terms sa registration. Register pa lang. Now, unsa may offenses pod? Igabot sa pagbotar. Kanang on election day, mo botar na ka. Moadto ka dito, naabag dagay hapon nag offenses. Ang tubag naagi hapon, no? Halimbawa, ikaw, rehistrado ka sa Comelec. Allowed ka nga mo botar, no? Wala kay ingnon nato nga for consecutive elections ni botar yung ka, and then karong election di ka mo botar. Ngano man, wala lang, di ko ganahan, samok. Kay bawo mo unsa? Open sige apon ka na, no? Nana sa balaod. Kung di ka mo botar, tapos kwalipikado ka mo botar, rehistrado ka, nya wala kay rason nganong di ka mo botar, nasa balaod. Open sige apon ka na. Election offense. Wa ta masayo na. Magmatyon ta. So ato gyud exercise ato ang guaranteed man na. Tagaan ta og katungod sa constitution mismo para mo botar ta, no? So offense ka na sa panahon sa eleksyon. Kanang on the election day nga di ka mo botar bisag qualify ka, violation. Kadua, kana bitong flying voters. Kay bawo na ta na, mo botar ka kadua. Election offense gyapon na, common naman na. Labi na katong sa unang kato ganing butangan papel pa mo suwat lang ta, no? Ikaw man nimog botar di presinto, dagan ka sa pikas presinto. Botar na pud ka dito. Klaro gyud ganang offense dili kalimod. Nya ikatulo, kana bitong although dili imong pangalan to adto, unya na ay namatay pero wala matanggal ang rehistro sa record sa Comelec. Naga mo sa listahan, unya muadto ka dito, imong gamiton ang iyahang pangalan kay mo botar ka, no? Klaro kayo, violation na siya. Kaya di man ka bawal ang substitution sa eleksyon. Bisag ni gisugo pa kana niya,
Gingnon ka nga. Uy, bay. Ikaw lang butar para na ako dito, be. Pareha bitag pangalan. Dalala na imong ID. O reklamo ka, di man na mo magamit rason nga dili ko pwede dakpon kay gisugur ako na ay pagtugot, no? Klaro sa to balaod, dili gihapon. Nya kani pong uban parehara siya. Dia substitution yapon pero no, mo share ko. One time ako lolo tigwang na gusto mo botar, no? Kurog na kaiyang kamot. Gipakuyog ko, ako gikuyogan ang lolo. Unya siya ni sulti, siya ni pili. Og si kinsa iyang shading naman. Kinsa iyang ipa-shade. So nato yung nag-witness po namo. Ako'y tig-shade. Mayon ako lolo, kani may botare, shade pug ko. Siguro usana sa mga instances nga although di man na substitution kay ako lolo man gyapon ni pili, although ako lay ego naman lang ko ni shade, no? Pero di naman siya kaya, di na niya kaya. Gi-allow to sa kaning so tawag nato anang nasa kuan. Nagbantay ninyo. Nagbantay sa eleksyon, nalimot ko. Basta gi-allow to siya. Kani po dang violation naning kana bitong ang baluta sa laing tao na tapad mo imong gikuha unya ikay ni kuan, di ba? Igso na to ana mo botar ta tagaan man tagbaluta, no? Sa mga board of canvassers may termya sa election inspectors mo siguro na board of election inspectors. Unya tan-aw nimo nga dili man na imong pangalan, dili imuha kanang balota nya imong gikuha, imong gipilapan, violation yapon kana, no? So daghan ang violation pod. Actually kuan siya, ubay gyud ni siya. Hindi na ako ma-mention tanan kaya ang uban na ni highly technical. Kuan na sad kayo murag di sad ni may tabo. Pero careful lang gyud ta sa adlaw sa piniliay. Kaya naman tay mga katungod gud nga nagtuo ra ta nga okay ra nya violation di ay. So matngon, no? Unya arita sa kuan kani bitang gitawag natong common kaning vote buying, no? Common siyang issue gani daghang mga mag-away na tungod kay ikaw ang imong boto imong gibaligya, wa man ko na maligya kay wa man ko kadawat og kwarta. Vote pasabot ana. Ang vote selling nag-involve ra di ay og kwarta ra di ay dili, no? Kaya ang tawag nato ana og naay vote selling apoy vote buying nga ato nabalaan man god. Vote buying, kanang vote buying ari na sa mga kandidato, not necessarily kandidato ha, pero normally kaning mga grupo sa politiko mao na sila mo palit. Kita mga ordinaryong botante kita mo baligya. Wa pa sabot nga na maligya ta ha. Wala. Ang botante maoy nagbaligya sa ilahang boto, no? Now, atong i-discuss unsa man na ang vote buying o vote selling, no? Ubay-ubay gyud na siya. Ubay gyud. Gani diri sa akong kudigo pila ni kapanid. Hantud ni sa ato lang piliyon siguro kanang common. Okay. Magsugod ta sa una. Vote buying o vote selling. Ari ito sa vote buyer, no? Vote buyer kaning mopalit. Normally politiko.
Ang gingon sa balaod, any person nga muhatag, muhatag or misaad nga muhatag, saad nga muhatag og kwarta, no? Og anything of value. So, not necessarily kwarta. Kana inon ka nga, butari ko, na kay preload. Boat buying ka na. Tagaan ka gusto ka simana nga load. Boat buying. Butari ko. Kiguman yung magbutar. Mga snacks ta. Boat buying gyapon ka na. Kaya nga naman, anything of value, no? Imong ihatag. In exchange, sa imuhang butar. Sa imuhang boto, no? O ako basahon. Ato kompletoho, no? Any person who gives, offers, or promises money or anything of value, gives or promises any office or employment. Pwede po na, sa aran ka, huwag mo daog ko. Pasudlon ti ka City Hall. Huwag mo daog ko. Imong igsuon, ato ibutang dito, imo na tong membro sa Clean and Green program. No? Di ara ba na nauso mga ghost employees? Or, ingnon ka nga, makadao gani ko katong imong application dito sa lungsod para permit. Ako to aproban. Basta tibok yung pamilya mo, botar din ako, ha? Vote buying ka na, mga pasalig. Anything in exchange sa imong boto, vote buying ka na. Dili na matawag na ito nga, wala man ko kadawat kwarta, wala man ko mubaligya sa akong botar. Pero basin malimot ta, nga not necessarily kwarta. Anything, pabor, anything of value, anything beneficial nga naghangyo ka nga in return, no? So makonsider gyapon ang vote buying. So bantay ta na. Balik-balik ko na to. Dili lang tungod kay walay kwarta, walay vote buying, no? Kana pod ang kuan. Number 2, no? Kaning any person, association, corporation, group, or community who solicits or receives directly and indirectly any expenditure or promise or public employment, public or private, para sa consideration nga botar gihapon, no? Mao na ako gi-discuss ganiya. Na-mention ko na ni siya, no? Not necessarily ang politiko may mo saad nimo. Or pwede kani mga grupo nga yun, ikaw kani atong butaran, kayo imo nang butaran, makatrabaho ka diri sa among kumpanya, di ba? Nagtuo ka nga daily na election offense tungod kay wa mo appeal ang usa ka kandidato. Election offense gihapon ka na, no? Ang scope sa ato ang definition sa vote buying or vote selling is lapad. Daghan tag matngonan kay sagrado ang atong botar, no? Napo din gitawag nato conspiracy to bribe voters. Di na nato discuss kay murag technical na kayo. Conspiracy, no? Murag nasalida na tani. Kani may agree. Murag sabungan ba? Karon pa lang nanay nagpustanay sa resulta sa eleksyon. May kani ako kandidato. Na ako'y butan na to, na ako'y 500,000. Pangitay kontra. Na ako'y dagang masyador. Mangitag kontra. Lingaw kay mo. Mura lagi sabungan. Pero kay bawa mo sa violation ka na. Dili na allowed. Ginadili ang pagpustahanay sa resulta sa usa ka eleksyon. Ngano man, tinubdan man gud na sa kasamok. Kay ikaw nakapusta ka maning kamot yung kamo daog imuhang gipustahan. Hantod maabot sa punto nga buhat kag mga butang nga dili maayo.
Mga butang nga bawal na. Kay maningwa man ka nga mo daw kay imong gipustahan. So, ginadili na. Pustahan ay dakop na, no? Mga puyusa, kanabitong negosyante ka, no? Na kay mga trabahante. Imo gingnan yung mga trabahante, butari kani nga kandidato. Mauni ang atong butaran. Kay ug di mo butar, ambot na lang ninyo og makatrabaho pa ba mo, no? Unsay tawag na to ana? Gitawag na sa balaod o coercion of subordinates, no? Mga ubos sa imo, no? Dili lang kay public ang makahimo ana, appeal ang private corporations or association. Makaingon ko nga, pribado man ko, nangampanya ko. Ako ning katungod. Sakto ka, nangampanya ka. Pero, ug maabot na sa punto nga murag imo nang gi-coerce. Kung saan nang gi-coerce? Imo nang gipugos na nimo ang imong mga trabahante, ang imong mga tao nga ug dili sila mo tuman nimo na ay corresponding consequences. Kana violation kana, no? Ug na inyong amo ingon ana. Ing na. Nga giingon ra ba na dito ni attorney na di na mao imong gibuhat. Bantayanan gyapon kana, no? Ma-public o ma-private. Walay distinction. Basta na coercion, bawal, no? Kana pong hadlok-hadlokon ka, laing violation gyapon ni. Hadlok-hadlokon ka. Like kanang di mo mubutar. Hawa mo diya sa akong yuta. Common, no? Common ta diri. Common man na sa ato diri sa Pilipinas. Mabitaw ng mga lapadog yuta. Normally may madaog. Kay no vote, i-vote. Hawa mo diya sa iyang yuta. Huwag di mo mubutar. Na ako nabala na, tinuor pa gyud. Lanzar ya. Pilde. Kaya ba kaon sa mo? Following day, gi-notice ang ito namuyo sa inyong yuta. Gipapahawa. Grabe. No? Di man na malikayan. Kay tawag na ito nga, dili ka dawa sa kapildihan. No? Kanabo na gamit ka o terrorism nga mga paagi. Kung kay bawal na tana, nga bawal yun na. Kana mga fraudulent devices, mga coercion. Diba? Nya kaning coercion dili lang ang pasabot nga gi-coerce nimo ang botante. Kay naamay kaning mga politiko nga powerful, no? Gamhanan. Nya wa makontento gi-coerce ang mga ordinaryong mga botante. Gi-coerce pod mga trabahante sa kumilik. No? Bawal na. Hindi na ikalimod. Violation ka na. Imo silang hadlokon. Hadlokon mo. Oy, imong nakit-an ta ka. Nakay violation ka bayan sa imong trabaho. Mo nang pabori gyud ko. No? Kay ug di ko nimo paboran. Exposed na ka. Diba? O, kana, violation na kana. Nailaing remedies ni mo, pero ayaw pugsa nga imong hadlok-hadlokon, no? Napod ni. Usagyapon ka ni. Kana bitong election period, no? 45 days before the election or 30 days before the special election, bawal ka na sa usa ka politiko mo appoint og bag-ong empleyado, no? Unya natanaw nimo diya, oy, natay kulang man kog boto. Kansi ko dring barangaya. Imong buhaton, magdali-dali ka. Mag-appoint na yung kag mga empleyado. Nya,
sud naman ka sa election ban, 45 days before sa election. So, matsokolate ka na, sir. Mga politiko, no? Bawal na. Kaya bawal na sila ni. I-advise na po ni sila sa ilang mga abogado. Nalayoban nga kamaong palusot. Kaya na po, dili lang kay mo appoint. Kaya na po usahay nga, usa pa may i-hire na to. Muingo dahil na yan, sir, wala naman tayo ma-hire, puno naman. Usa may buhaton ni mo. Maghimo kag bagong opisina. Para lang kini na kay ma-appoint. Buta nga, usa man na, sir, puno na. Di, bakante pa. Wala na bakante, sir. Sige, maghimo tag bagong posisyon. Para lang ta makabutang diha. Nya, tagaan na. Bawal ka na. Nya, kani po sa 45 days before election or 30 days before sa special election. Dili po ka mahimo nga, hoy, magpa-increase tag sweldo. Kaya para maganaan ni sila na to. No? Maganaan sila na to. Para mubutar sila na to. Humutta sa ato mga empleyado, sa ato mga kauban sa trabaho. Para makaingon sila, ninto na yung politika. O ninto na yung politiko. Kaya gitagaan may saktong sweldo. Bawal ka na ha. Hindi na pwede. Malipay ta. Kaya nakadawat dako. Pero sayop ka na. Election offense. No? Pero na ay exception diha. Pananglit. 45 days before. Unya, naay usa ka position nga importante jud kayo. Sama sa DRRM, sa risk reduction. Risk reduction management, no? Nay bagyo. 45 before the election. Unya, ang tao nga imong tao nga nagtrabaho diya is na injured sa bagyo. So dili ka trabaho. Bot ba pasabot? Nga dili na lang jud ka mo appoint og bagong tao tungod kay bawal ka na. Pwede ka i-appoint, no? Exception ka na. Pwede ra ka makatrabaho. Ngano man in the exigency of service, no? Kinanglan man. Alangan masad nga, pasagda na lang na nimo diya. Igiya na tag kalamidad. Hindi lang giapunta tungod kay bawal sa Comelec. No, exception ka na, no? Gipanglantawan na po na sa ato ang mga balaod. No. Ari na po ta kaning kuhan. Kaning mga pangbalin-balhin, transfer sa mga empleyado sa civil service, di na tana. Di kaya na makaapekto na to. Kaning unlawful electioneering, no? Katong giingon ganiya. Pang mga solicit og mga botar, mga kuan na siya, unlawful electioneering. Nya kaning kuan pod. Kung sakto ni, importante pod ni. Kani bitong dulang eleksyon, unya tanaw ni mo nga matay kontra ko man to trabante imong buhaton is imong i-dismiss, no? Or dili sa gobyerno na tenant nimo imong i-eject katong gingon ganiya, no? Ya kay mo di man sila mo pabor sa imong boto. Kani mga landowners bawal na. Og may tabo na ninyo, pwede gud mo reklamo. Bisag kanang landowner nga nagpapahawa ninyo, wala mo duagan, dili politiko, apan gipapahawa ka mo or gidismiss mo sa iyong trabaho tungod kay ang imong dili ka mo botar sa kandidato nga ilang gipaboran, bawal ka na. Or kanang imong sweldo i-hold nila or na kay increase dapat o kay increase tungod kay wa magkasabot sa botar, bawal ka na, no? Di na pwede. Naapod kaning provision na mga prisoners, naapod kabahin sa kaning mga piniriso, no?
Napo na sila yung restriction. Ang giingon diri, the municipal or city warden, the provincial warden, the keeper of the jail, or the person or person required by law to keep prisoners in their custody shall post in 3 conspicuous public places. Di tani discuss. Papuko ko sabot. Dili importante sa ato. Di man ta piniriso. Naigibutan diri, deadly weapons. Now, unsa man hing deadly weapons? Kano sa siya mahimo nga election offense? No? Any person who carries any deadly weapon in the polling place. Unsa man ang polling place? Sa kanang sa election manggod kasagaran sa atong polling place makanang mga eskwelahan. Kanang lugar kung asa to mga presinto. Mao na dia. Mao na gitawag na atong polling place. O ato pa sa common nga ato nasabdan, mga eskwelahan kung asa ta mo botar. Di ka pwede do magdadaog deadly weapon. Within a radius of 100 meters during the days and hours fixed by law for the registration of voters in the polling place, voting, counting of votes, or preparation of the election returns. No? Registration. Katong ako mention ganiha. Dili ka pwede modala og deadly weapons. Pangutana, unsa man ang deadly weapon? Unsa man ang deadly weapon? Atong nabalaan. Magdag pinuti. Firearm. Explosive devices. Explosives. Makonsider na sila mga deadly weapons sama sa firearm, og imong trabaho kanang butcher ka, kanang bitong naka sa ihawanan o niyang ihawanan. So sa 100 meters gikan sa eskwelahan kung din mo butar, usay pasabot na di ka pwede mo adto mo duty pag ihaw kay nagdahakag deadly weapon. No? Dili pa na mao. Although ang balao din nag-ingon na within 100 meters radius from the voting precinct, from the registration or from the counting, from the canvassing, dili ka pwede magdahag deadly weapon. Siguro ato po i-apply ang balao rationally. Hindi po na pwede nga, di ko mo duty. Nga naman, di ko mo trabaho. Nga na lagi. Kaya amo trabaho, kaya amo ihawanan dool sa eskwelahan. Sodra sa 100 meters radius. Sayop. No. Nailain. Kaning carrying firearms outside residence or place of business. Kay ba na tana, carrying firearms gidili ka na, no? Kaning wearing uniforms, wakay ni siya. Wala kaya ni nato gi-implementar. Unya kaning public funds, kay ba na tani, it's more on the concern sa mga public officials. Daghan ang mga violations sa magdawom ng tanga dili applicable sa to pero applicable po na siya. Now, naa diri gibutang kani bitang suspension, no? Kay uso na ba suspension karon? Palumbaay na lang suspenso. Na suspension diri sa Mandawi, na suspension diri sa Cebu City, na suspension dito sa Agua Kumasayop, Samar. Murag na po toilete. Agua Kumasayop. Daghang suspension. Karon ang pangutana. Kung election period, pwede ba i-suspend ang usa ka elective official, mga barangay officers, no? Ang pangutana o ang tubag dili nga naman mamay giingon sa balaod, mananghid man ka sa kumilik, no?
mag-suspend me during sa election period. Moingon ang kumilik nga ayaw, wadyo kay mahimo. Pero moingon kumilik, okay na. Pwede. Pero normal days lang, walay election period, og mo suspend ka, og usa ka trabahante, o usa ka elective official sama ng mga atong gibutaran, elective man, elective, mga opisyalis. Og walay election period, dili na pwede natong i-suspenso. Ano? Pwede na i-suspenso, walay concurrence sa kumilik, no? Dili ka manangid sa kumilik. Ato i-suspenso, basta na kay ground pag suspenso, pwede na mo i-suspenso. Pero election period, manangid ka sa kumilik. Otherwise, election opens yapon ka na. Dagan kayo, no? Dagan kayo election opens. Mura og kandidato ka, mura pag tanan ni mong liyok sayop. Magkinto ka. Pero kaning suspension, no? Ang exception na ni, nagyapoy mutawag na ito nga suspend ko. Nya, manangid dito sa kumilik. Pwede radili na. Nga naman, kung ang imong suspension is on the basis sa violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, meaning, nangurap ka. Then sa wapang election period, nagpadayon ng imong kaso. Or na imong kaso, gidesisyonan during the election period. And then you're proven to be to have committed the offense. So ang imong penalty is suspension. Moingon din ka nga, dili ko masuspend. So, naa sa election code. Sayop, exception o violation sa Anti-Graft Corrupt Practices Act, RA nakalimot ko. Pwede kay suspenso without siguro permission from the Comelec. Pero courtesy, may paibaw, no? Well, ubay-ubay na tag na discuss, no? Say boring mo gud ni. Boring gud. Lain pa, nailain na ni. Karon, no? Ari na ta diri. Kana bitong unsaon man. Unsa may penalty, no? Unsa may penalty? Og konbiktado ka og election offense. Ang balaod sa Comelec, Omnibus Election Code, na siya penal provision. Anong penal? Atong hubaron, na siya naghatag kani siya og mga penalty, no? Sa usa ka laod, usa ka offense. Kaya normally manggod kaning ang balaod sa pananglit revised penal code, violation sa revised penal code, naka-outline na diya unsay penalty nimo, ano kanang ilang mga Latin reclusion, mga na, di ba? Naa dito. Pero kaning mao ni siya ang election code nga ni hatag, although dili ni siya criminal law nga provision or nga balaod, pero naa siya provision kabahin sa penalty, unique nga balaod. Now, persons criminally liable, no? Mura po ni siya sa revised penal code na gitawag nato principal, na po nato gitawag nga accomplices, na po gitawag natong accessories. Now, unsa man na si principal, unsa man na si accomplices, unsa man na si accessories. Ko ang gi-refer sa
election code ang definition didto sa revised penal code. Kani man gud principal murag ikaw daga magklase tulo man na klase ang principal. Participation, ikagadas plano, imo siyang gi-induce nga para mo buhat og salaod. Principal ka ba inducement? Mao na yung mga principal, no? Way apil aning principal sa eskwelahan, ha? Huwag yun na sila isa, no? Principal principal sa krimen. Paano itawag na ito makadungog sa balita? Principal suspect, no? Mao na sila nga mga principal akong pasabot. Mao na yung principal nga ipasabot diri sa balaod. Kaning accomplices kanang mga itoy-itoy. Kanang nitabang nimo to commit a crime, no? Napo na yung mga accessories. Unsa man yung accessories? Bayan to mo accessories pa rin, accessories cellphone, dili accessories sa pag-commit sa crime. Pareha ng bantay mo nanulis. Unya na kauban niyo igo ra nagtan-aw, watch out. Or dili kauban. Kana lang nidagan diha sa imong direksyon. Unya gingnan ka nga, bay taguan ni bay ako kinawat. Imo pong gitago, although di mo kaila. May ka, wa mo anong inyo mo ko ipriso nga wa mo ko isa. Tawag nimo accessories ka. Now, harita sa penalty, no? Penalty ni sa election offense. Ang importante sa balaod, any person found guilty of any election offense under this code shall be punished with imprisonment. Priso gyud. Wala diri gibutang nga penalty. Wala diri gibutang nga damages lang. Paulian ka. Wala. Ang ibutang diri imprisonment of not less than 1 year. Tingkagol ka, dili mo minus usa ka tuig. Og ma-commit to nimong mga violations nga mga election offenses nga akong gimension ganiha. Mao ni. Pwede ka mapriso, dili mo minus og usa ka tuig, apan di pod mo lapas og 6 ka tuig, no? Di mo lapas og 6 ka tuig. Kung pananglit madakpan ka, proven ka, naka-violate ka, naka-commit ka violation sa election offense. Unya, bago kang kasal, buntis yung mga asawa, igawas niya mo grade 1. Grade 1 na yung bata. 6 ka tuig, di man mo minus 6 ka tuig. So, matngon mo. Kaya base ni gawas ninyo, inyong anak, o sa kabuk, na mo ng tulo. Diba? Anya, disqualified na pod ka. Gawas nga mapriso ka, dili nakakadagan og public office, di naka pwede mo gunit og public office, di naka pwede mo trabaho sa gobyerno, di na pagka pwede mo lansar, labaw sa tanan, di na sa kakabutar. No, di nakakabaligya sa imong buto. O foreigner, automatic deport, no? Kano sa man siya i-deport? Alkanse ko, ako na Pilipino, inyo kong gipriso, ang foreigner, inyong i-deport. Deport siya, human siyang priso. Priso gyapon. No? O ang foreigner makakommit og election offense, priso siya, human siya serbisyo sa prisuhan, deport siya, no? Nya kani mo atong election offense dili lang kay makakommit ani individual, meaning usa ka tawo. Pwede pod ang grupo sama sa political party. Di ba? Katong gi-mention ganiya, katong mga mo coercion, ang political party mo ay nag himo sa coercion, pwede siyang sa pakuanan kanang tawag ni mo tagaan o himtangan mo impose kaniya og penalty kana since dili man na nimo mapriso ang asosasyon, ari siya bayad siya fine, no? Nay fine. Yang fine niya dili mo minus ni og kuana
10,000 pesos ang iyang fine. O ang asosasyon may naka-violate sa Omnibus Election Code, ang penalty will not be less than 10,000 pesos. No? Nya, kanipod ang kuan. Nagdesisyon ako kaniya, kani mga prisoners nga illegally released, kaya mo butar, wala na. Piniriso na sila daan. Now, pangutana, pwede ba arestuhon katong tao nga imong nakitaan nga nakakommit og violation sa Omnibus Election Code? Naman tayo gitawag nga in flagrante delicto. Quote in the act. Nya na po tayo gitawag nga citizen's arrest. Ninomdo mo na yung na senador na siya karon. Hindi mo sa pangahan. Hindi lang kung mention kinumdum ko. Ingon na siya nga mag-citizen's arrest ko no siya. Anyway, iya po to. Sa violation sa election code, ang aresto is manginahanglan og warrant of arrest. Og walay warrant of arrest, dili ka pwede areston. Di ba? Now, ang question is, sama na, nakikita man ko, quote in the act. Ingon man balao dere. Only upon a warrant of arrest issued by a competent judge. Di ba? Only upon. Dili ka pwede arestuhon bisag in flagrante delicto, no? O walay warrant of arrest. So, karon last topic, nakakommit ka og election offense. Apan wala ka napasakaan og kaso. Nya ingnodayon ka nga wala ka pa sa kay kaso karon, paabot lang na ugma, na sunod buwan, na sunod tuig, no? Nya ikaw pag madlo ka, ano man tinuod man na. Not necessarily karon nimo gi-commit ang offense, mag-expect po ka nga karon ka kasuhan, no? Dili. Moabot pa na og 5 ka tuig, pwede kang kasuhan. 5 ka tuig gikan sa pag-commit nimo sa offense, pwede ka kasuhan. Mao nang uban gud nga mo i-hostage ka ba? Ikaw na kay sayop. Na ako'y ebidensya nga nakakommit ka og crime or nakakommit ka og election offense. Magbabadlong ka gani. Ibalhog ti ka sa bilangguan. Ipapriso ti ka. Ikiha ti ka. Na ikaw pot, hadlo ka. Siyempre, kay una, ni-admit ka na kay sayop. Na mura kay gigunitan imong ilong ato niya, mura kay gimong na duaan siya magbot sa imo. Which is tinuod. Sod sa 5 ka tuig. Kay sod sa 5 ka tuig, after 5 years pala, after 5 years. Ug di sila makapile og kaso nimo after 5 years from the happening sa katong from the commission of the offense. Mo prescribe na, no? Sa may prescribe, meaning mapapas na ang imong offense. Dili na ka pwedeng ikiha. Mo nang og ang election every 3 years, usag tunga kapin imong pabuton para makaingon ka, hey, salamat, hindi na ako pwede makiha, no? Kay mo prescribe ang katong mga offenses nga akong gi-mention earlier, 5 years. After 5 years, di na ka makiha, no? Now, unsa may imong kanang kuan? Kanus ana magsugod ang 5 years. Naa sa balaod. Okay.
if the discovery of the offense be made in an election contest proceedings, the period of prescription shall commence sa date kung kanos-a ang judgment becomes final and executory. Election contest, kanos-a mas mo from the period, from the time nga ang decision has become final and executory. Iyap kag 5 years gikan ana before ka makaingon nga, "Hay, salamat, hindi na ko pwede ikiha." No? Okay, kaning jurisdiction, wala na tana, technical na kayo. So, moto. Ato na discuss ang imong katungod, kinahanglan magparehistro jud ka to exercise your constitutional right nga mobutar ka. Unya, since rehistrado na ka, mobutar pud ka. Pag-exercise gyapon na sa imong right. Kay og di ka mobutar, pwede man gud ka ikiha og election offense. Violation man gud. Unya sa pagbotar daghang kag demand ano. Basta kay ang balaod sa eleksyon, dagan kag bantayan, dagan kag timan-an, mo magmatngon gyud ta. Init ra ba kayong politika? Base madata sa atong gibati. Magmay niya ta. Nya may rabag mo kuyog na atong politiko sa prisuan. May rag hapdan kag pagkaon sa prisuan. So, anto sa sunod Sabado, anto sa sunod Biyernes, diri lang sa taman, diri na kutob. Hopefully ko yung namin sa akong partner si Attorney Donny Valle. Atong programang Mayong Gabi, Attorney. Again, ako si Attorney Alberto Rebuquio Jr. Manamilit. Mayong gabi.